Hey guys, what's up? Yeah, sorry at medyo na-late lang po tayo. Okay. But buti na po, nakahabol po tayo. No? So, bali, yeah. So, welcome to our session for tonight. Okay, this is Hello September 2023. Okay, so bali, kumbaga pag-uusapan natin ngayong gabi is kamusta ba ang September, okay? So, yun, mga ilan sa mga pag-uusapan natin. Although, kung nakikita nyo po, wala pa po akong sa post, baka tomorrow ko po ipopost yun tungkol sa September, everything, okay, yung mga kailangan natin malaman. Pero, inisip ko kasi mukhang mas pwede ko na po siyang pag-usapan ngayon ng Hello September, okay? Sa bawat animal sign, okay, sa mga lucky directions na pwede nating pwede natin makita kung ano yung mga pwede natin magamit, tsaka ano yung mga directions yung dapat natin iwasan. Okay? So, before we start, antayin lang po natin mga ilan po, baka pasok po sa atin ngayon. Okay? Yeah, sorry at medyo na late po ako. Yeah, kakatapos lang po kasi ng aking isang session po for live reading for tonight. Yeah, so with one of my clients. So, medyo natagalan lang po. Yun, kaya na-extend lang po tayo. Alright, okay. And happy Ghost Month to everyone. Okay, so still, if you have some questions about the Ghost Month, feel free to ask. Okay, pwede pa rin po kayo magtanong. Okay, and yun, sa mga gusto pa pong humabol para for the offering, still open pa rin po yun, no? Hanggang September 14 pa naman po yung pinaka-offering po natin. So still, sa mga gusto humabol, like tomorrow, marami nga po mga nag-booking na po ulit kanina. Thank you po, no, sa mga nagsusupport po at medyo nagustuhan po nila yung pagkain po ng Laylay Underground Cafe, okay, or Underground Restaurant, okay, sa Chinatown Laylay Hotel, okay, sa Ongpin. Yun. Kung kayo po napapunta po, sana matry nyo rin po talaga personally doon din kumain, okay, yun. Pero yung mga food po na nakukuha po natin yung galing po sa kanila, especially yung Laylay Noodles, Chamiswa, yung mga ganun po. Alright, okay, so antay lang po natin at sineset up ko lang po yung aking video. Yeah. Para makita ko po yung mga alright. Yeah. Okay, para at least makita ko po, no? Hello, good evening everyone. Yeah, Liz Gramaldo, hello, good evening. Yan, sana naman maging okay na ramdam ko ang GM. Okay. It will. Kailangan lang po natin i-program lang po natin, i-claim na po natin. Okay? Grace Ocampo, hello, good evening. Uy, thank you po. Meron kagad nagpadala ng star. Thank you, Onilu Orbistondo. Hello po, good evening. Yan, thank you po. Thank you sa mga nagsasend ng stars. Good evening, Coach. Yan, from Lisa Betinol. Hello po, good evening. And Maricar Castro, good evening din po. Yan, Rose Ausan. Yan, sarap po ng food sa Laylay. Nag-order po ako noong August 30. Uy, thank you. Yeah, sa mga nag-order po doon sa Laylay, try nyo rin po yung madalas kong kinakwento yun eh. Dati kasi na-vlog namin ni Sian Lim, yung oyster ball, fried oyster ball, isa yan. Tapos kumilig kayo sa maanghang. Originally, meron kami yung sangduahi. Sangduahi is a cold, sour and hot fish. Yan, isa rin yan na medyo patok siya. Para siyang fillet fish siya. Okay, tapos meron siyang dinuguan, tapos maasim siya na maanghang. Okay, hindi siya sinigang. Medyo ganun yung style kasi sinigang kasi sa Filipino cuisine, pero this is one of the famous na cuisine sa Chinese. Yeah, so you can try po. Kasi yung sa atin po yung chef po kasi natin dito sa Laylay Underground Restaurant is a Chinese chef po, from China talaga po siya. Yun. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga pagkain din po natin is kakaiba rin po. Yun. So you can try din po, no? And also some of our chef na matagal na rin po talaga kay Papa. Yan. Meron kami mga dyan, yan, mga sanay na po talaga. Yun, like yung isa namin chef, yung magaling siya sa yung kung kumakain po kayo ng kambing hotpot. Yan. Isa rin po yan. Paborito rin. Nako, grabe. Gabi na. Usapang pagkain pa rin. Yeah, pero sana po kung matry nyo po. I hope, no, mag-abang-abang na po kayo, no? Baka I'm trying to check a date lang po na available within September time or early October, okay, para for the celebration of the Mooncake Dice game. Okay, every year po ginagawa po namin to. Although I'm thinking pag gagawa ako kasi maybe private, also one private para sa aking GYF family, pero baka gagawa rin po kasi ako ng isa para for everyone who wants to join, okay? So within September time, I'm trying to check lang ngayon yung schedule ngayon sa Laylay. Okay, Chinatown Laylay Hotel. Tapos kapag meron po tayong nakakuha na mga schedules, then
maybe ipopost po namin siya, okay? Para to check po kung sino po yung maraming siguro mas maraming tao na pwede maka-join. Okay, yun. So, we're hoping na sana marami po makapag-join. Pwede niyo po isama yung mga family niyo. Okay, sino gusto maglaro. Yan. So, it's a mooncake dice game po siya. Feng Shui edition. We're doing this for almost every year. Pero na-stop lang po kami because of the pandemic time. So, noong 2020, nawalan po tayo ng mooncake dice game. Then, binalik po namin siya like last year lang. Last year po gumawa ko specifically para for the GYF family po. Yan, tsaka isang Christmas party namin for the GYF. Yun po siya, no? Pero we're planning to make also one para for everyone as an event. Sana po marami sumali para it becomes a good comeback po. Ang kakaiba lang po sa Mooncake Dice Game na Feng Shui Edition is more of Lucky Charms po yung ating mga napapanalo ng mga prizes. Okay? Kasi kumbaga ba, di ba, most likely pag nandun sa mga corporate natin or sa mga sinasalihan natin, may iba pagkain, may iba pera, no? Pero syempre, because ang gusto natin is to impart, okay, the Chinese culture and tradition practice for everyone. Yan. So, gusto namin parang, kumbaga may mga premyo nyo na nakukuha nyo, pampaswerte pa. Ganun siya. Okay? Yeah. So, budget-wise, I'm also trying to check na kinocompute lang po namin kung how much po yung mga chances target. Pero siguro po around mga 1.5 po siya per person. So, medyo abang lang po tayo. Try namin tignan kung anong adjustment kaya namin tignan. Ano na yun? With food and for the games na rin po siya. If ever. Okay? Yun. So, abangan niyo po. Yan. Oh, thank you sa mga nag-aabang po. Yun. Luis Gramaldo, thank you. Yan. Kung kayo po taga-ibang lugar, tapos gusto nyo po dumalaw ng Laylay Hotel, yeah, pwede rin naman kayo kasi mag-book din ng booking sa hotel mismo. Tapos if you want to join the event also, yun, kung malayo po kayo, you can also do that. Okay? Yeah. And let me know kung sakali pong gagawin nyo rin po yun. Balay mo, baka pwede po natin makausap, then baka makapag-extra hingi tayo ng konting discount. Okay, no? Thank you. Thank you sa mga nag-join. Yan, thank you po. Hey, hello, Eileen and MC Castillo, hello, good evening. Mati, hello, good evening. Yan. And Mercedita de la Rama, hello po, good evening. Yan. Norma Feliciano, good evening. Ate Rose, good evening. Heidi, good evening. Yan. And then, Panganiban, hello po, good evening. Tita Aison, good evening. Yan. Lori Clemente, Ana Lee. Yan. Ana Marie Santos Concha, good evening din po. Yan. Thank you. Yun, I hope nabanggit ko. Regina Nim, hello po, good evening. And Tere Mendoza. Yan, thank you, no? Thank you po. Saan po hotel? Hotel is Chinatown Laylay Hotel sa Binondo, Ongpin. Yeah, siya po yung pinaka nasa center ng buong Ongpin from Binondo to Santa Cruz. Siya po yung pinaka nasa center. Chinatown Laylay Hotel. Yeah. One of the oldest hotel in the Chinatown Ongpin din. I think the hotel was built on 1978, around that time, no? Although kasi iba-iba na po yung naging management yan. Kami po medyo lately lang po kami yung humawak na management. Around mga 2014, mga around like that time. Yung mga ganun siya. Yun. Okay, yeah. So, for tonight, no? Sa mga naka-join po for tonight na para sa FB Live po natin, pag-uusapan lang po natin tonight ngayon is na Hello September 2023. Okay? So, at least makamusta po kayong lahat kung ano ba meron na expect natin for September. Although, September 1 ngayon, okay, medyo start of the Burr months na nga, kung tutuusin, okay, at medyo nagre-ready na tayo para for the Pasko at New Year. Grabe, ang bilis ng panahon, parang kailan lang ngayon, ito na naman, no? Ngayon nga, ginagawa ko nga po yung mga, yung mga charting ko para for the coming year. Yan, so, nire-ready ko na rin. Yan, so, yan, ito yung mga sabi nga nila, paano ba ginagawa ni Coach yung book natin, no? So, kung napapansin nyo, di ba, every year po, nagpo-produce po tayo ng libro. Yan, gumagawa po tayo ng book like this, Feng Shui Guide and Feng Shui Calendar. Although this year, ang bilis maubos po ng calendar po natin. Yeah, so hopefully by next year po, marami pa po ma-produce na calendar. So, ito po yung Feng Shui Guide. Feng Shui Guide, konti na lang din po yung natitira in a way. No? So, this is like yung mga forecast kung kumusta ba tayo this year, ano ba meron sa atin this year. Okay, mas magandang complete guidance siya para sa atin in short. No? Tapos, all told zodiac sign nandyan na. So, paano ba natin kinecreate yung book yan? Nakikita mo, ito yung mga aking charting. Yan. Okay, so hindi po yan yung basta-basta lang po sinusulat lang natin.
inaalam din po natin yan, yung per animal signs, tapos yung mga, anong mga stars ang meron, anong mga flying stars din, okay, ano ba meron sa support niya, okay, kamusta yung monthly, kala mo parang nagsusudoku lang, okay, so yun yung mga computation ng mga monthly, yan, and then, sino mga meron nakakuha ng mga special stars, yan, okay, tapos, kamusta yung Shiman for the coming year, yan, so, in short, marami tayong basis, in a way, para to check kung kamusta ba yung for next year, tapos tinitimbang natin yung mga elements, then doon ko lang siya makikreate kung ano yung pwede kong makita doon sa charting at ano yung pwede kong isulat doon sa book po natin. Okay? Yun. So, yun po. Abangan niyo po yung libro po natin. Hopefully, baka magawa po natin siya, mailabas natin siya within around mga October and or maybe November, mga ganun, no? Kung sakasakali lang. Hopefully, may produce kagad namin siya. Okay? And thank you rin po ako sa one of my special client, which is also my special friend, my special tita. Okay, siya po yung tumutulong ngayon sa akin sa book ko rin po for editing my book yan for Tita Cecil. Yan. Thank you rin po super. Ayun. Sabi ko, sulat ko nga siya as my editing, as an editor, pero ayaw niya po. Super humble po kasi si tita. Sabi niya, hindi na, tulungan lang kita, pero ayaw ko. Pero sabi ko, yun, this year, baka kausapin ko siya na kahit magbigay na lang siya ng message. Kasi, she's a very good help po talaga sa akin. Kasi hindi po ako galing mag-English. Yun, no? So, siya po yung medyo tumutulong sa akin at inaayos po niya. Ine-edit pa po niya yung book natin. Super thank you po talaga on that part. Okay? And also, thank you po sa lahat po ng mga nag-share ng mga inyong mga inspiring stories. Okay? Alam niyo po yung mga dito sa bandang part ng last kasi ng libro natin. Yan, meron tayong mga success story kwento dito. So, yan, some of you had contributed some of their stories. Yan po, nilalagay po natin dyan. Kaya kung meron po kayo ng libro, panoorin niyo po yung, basahin niyo po yun sa from page 105. Yan, onwards, no? I think how many stories we have na here? We have like around mga 10, 11, 12 stories. Yan, kaya kung meron kayong stories na gusto niyo pang i-share, gusto niyo pang i-share sa akin or something, i-message nyo lang po ako, sabihin niyo lang po, Coach, meron akong story to share, something how feng shui changed my life, or maybe certain event na parang kakaiba, no? Tapos parang gusto mo lang i-share para at least pwede natin i-share sa lahat ng mga readers. Okay, sabi nga natin, sharing is a blessing. Every time that you share, okay, good karma also come back to us. Yun, so form of sharing, form of kwento siya. Okay? Yun. Oo, no? So, thank you sa lahat po ng mga nagbabasa, nagsusupport po sa akin using the book din po. Okay? Yan. Alright, okay. And then also nga, no, kasi syempre ngayon, nasa Ghost Month time pa po tayo. So, if you have any questions sa Ghost Month, still feel free po na i-post nyo po here at pwede po natin pagkwentuhan din po yung sa Ghost Month, okay? At ano mga activities yung kailangan nyo pang kailangan ba nyong gawin, tapos kapag medyo nag-aalanganin ka, sige po, you can ask here din po para magabayan ko rin po kayo, okay? Ngayon po, still nasa Ghost Festival month pa rin po tayo, so we have celebrated the Ghost Festival last August 30, okay? Pero marami po nagsabi na kaso nung August 30 hindi ako nakapag-offering. Okay lang ba na pwede pa ba ako mag-offering? The offering will start on August 16, August 16, and it will end on September 14. So in short, matagal pa. Meron pa tayong how many days? 13 days to celebrate the offering pa. So kaya kung gusto niyo pa po maghabol, pwede pa po kayo maghabol, okay? At pwede pa kayong kumuha po ng offering set. Yung kung nakita niyo po, no, pinusa po natin sa page natin yung offering set. Plus, kung gusto niyo po ng para wala ng sakit ulo, nandiyan na rin yung food ni Laylay. Okay, so si Laylay po kasi nagpo-produce siya ng Ghost Month offering set na rin, okay, na food set. Nasa 980 lang po, meron na tayong mga around 5 na putahe na, in short, okay? So you can, pero yung nga lang, try to order it earlier, okay? Kasi kapag ngayon nyo po siyang in-order, syempre lulutuin pa po siya, so it may take time, mas lalo na kung may nakapila po doon sa pagluluto. Kaya minsan it takes time lang po. Like ngayon po, may mga nag-order na for tomorrow, yun po siya. May iba naman nag-order na para for Monday or Tuesday ata, I think. Ganun siya. No? So, mas more better na you order it earlier para for the next day or next day. Okay? Pero kung agad-agad on the day, it will take time. Kaya, mas more I suggest na kung kaya mo yung para for the next day or for next day, yun. Pwede na po siyang i-order. Okay? Pwede nyo direct tawagan si Chinatown Laylay Hotel or dun sa Laylay Underground Cafe para for the orders, or you can also order it from us. Tapos kami na po yung bahala
prepare yun para sa inyo para mapa-book po natin sa riders din if ever. Okay? Kaya thank you po, no? Noong August 30, grabe, sobrang rag-rag lang po yung time namin nun kasi ano yun, how many orders? Almost around 60 plus or 70 plus orders po lahat nung time na yun, no? Kaya medyo talagang ano kami, mabilisan kasi some of the clients orders medyo marami kasi halimbawa meron sila sa bahay, sa office, so minsan dalawang set, okay? Tapos minsan kasi dahil because of yung one set ng sa Laylay Food Offering is around mga good for ano siya, 2 to 3 for person. So minsan kung marami tayo sa bahay, minsan dalawang set, tatlong set, may iba nag-order 10 set kasi sa office marami raw sila. Yun, so yun, that's it, no? Kaya minsan depende kung ano po gaano tayo karami, pwede tayo magdagdag na lang. Ganun siya. Okay? Yun naman po. Alright, so okay, so let's start na. Oh yan, so thank you at medyo marami na rin po nakapasok ngayon. That's good. Okay, so now let's talk about September. Hello September 2023. Ayan, okay, teka lang po, charge ko lang po sandali ang aking phone at baka bigla kong humina ang aking battery. Okay, no? So pag-usapan natin yun, hello September 2023. So ano ba meron ngayong September na to? Okay? So sabi natin, although September will start on September 8. Okay, doon pa naman, September 8. So meron pa tayong how many? Meron pa tayong 1 week, 7 days, no? So ano lang tayo. Ako kasi parang sabi ko ay as early as now, gusto ko na rin ma-share na rin yung Hello September kasi I'm not very sure kung next week Friday kung makakapag FB Live po ako. So I'm not very sure. Pero at least ngayon may bakanting time ako. So sabi ko, sige, habulin ko na siya. Ma-share ko na po kagad sa inyo. Okay? So, kamusta ba ang Hello September 2023? So, sabi natin, naku, start na, September, bare months na to. Hindi ba ito na yung mga panahon na, syempre, after the yin energy of the ghost month, after the medyo down yung energy ng ghost month, mas more pataas na kaya yung energy natin ngayon. Okay? Mas more, aakit na rin ba yung sales natin, yung sa negosyo? How about the economy? Mas more maging improvement ba? Okay? Yun yung mga ilan sa gusto natin ma-expect pagdating din ng bare months, diba? Kasi nagpe-prepare na tayo para for the Christmas and for the New Year, in short, no? Okay, so, for me, I can say na at least medyo maganda na po, no? Medyo paakit na po yung energy natin on that part, no? Kasi this September po, papasok na yung number 1 star. Kung naalala niyo po doon sa Hello August po natin, medyo niwa-warning na natin everyone in terms of like health tsaka disaster problems kasi it's not only because of the ghost month side, okay, but alam natin August time kasi talaga is the typhoon time, okay, so yan, medyo for 2 days na nga po nawalan ng mga studies, okay, here sa Metro Manila and I'm sure also in other places in Philippines, okay, I think paakit na rin yan sa ibang bansa, so kaya we need to be more careful, okay, like yung mga typhoon na pumapasok sa atin, no? So kaya kailangan talaga safety rin po, okay? Safety rin po. Importante pa rin po yung buhay po natin, in short, no? Kaya dapat po maging maingat tayo. Pero sabi nga ng iba ito ba mga typhoon na to is caused by the ghost month? The answer is no, okay? Wala pong kinalaman yung ghost month sa mga disaster na nangyayari, okay? Nagkataon lang po talaga, this is time of the August time is typhoon time, in short, dito, especially here sa atin sa Philippines, okay? Kasi ito yung mga panahon na medyo yung mga tawag dito, yung medyo papasok na yung taglamig, yung mga ganun klase, okay? So, we need to be more careful. Okay? Yan. Kaya hindi po, ibig sabihin nun talaga, si ghost month, anong kukos nun? Hindi po. Wala po siyang kinalaman dun. Okay? Kaya huwag niyo po natin totally i-relate. Kasi may iba po sinasabi na, tulad ng last time, yung ghost month, ondoy, ganun, sa ghost month nangyari. Basically, kung kahit tanggalin niyo po yung salitang ghost month po, talagang panahon po talaga ng mga typhoon, ng mga panahon ng August, September. Okay, so kaya we need to be more careful lang po. Okay? Wala pong kinalaman si Ghost Month doon. Kaya wag po natin sisihin lahat kay Ghost Month. Hindi po siya pangit. Okay, Ghost Month Festival is a charity month. Okay, this is something that we need to pay prayers, respect to our ancestors, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga good spirit, good brothers, good sisters, like that, no? So yun po siya. Kaya nga po tayo gumagawa ng mga offerings, diba? Pero alam natin, ang daming bawal na, hindi naman totally bawal, but ang dami natin dapat iwasan na hindi dapat simulan para for this month. Like tulad ng pag-open ng bagong negosyo, pagpapakasal, pag-sign ng bagong kontrata, pag-start ng construction, yung mga ilan sa mga iniiwasan natin, no? If you want to learn more, please watch it in my YouTube channel, Coach Johnson Chua. Nandoon po nakasulat yun, yung ano ba ang ghost month,
at ano ba mga offering, paano ba gawin yung step per step ng offering. Yun po, malinaw ko na po lahat kinento doon, iibahin nyo na lang po yung date. Kasi syempre, lumang video po yun, kinikwento ko po yung dating date, no? So, baguhin nyo lang po yung date, but all the teachings is the same. Okay? All the teachings is the same. Now, patapos na yung si Ghost Month, pababa na yung energy ng number 2, paakit na yung energy ng number 1. So, ano ba meron ngayon this September? The number 1 star will enter, okay, as the center ruling para sa buwan ng September. And the number 1 star is meron siyang kinalaman in terms of like victory star, success star. It is also a good star para for starting of something new, like opportunity, new learning, okay? Mas lalo na kung ikaw yung medyo nagsisik ng mga bagong mga like sabi mong bagong career advancement, okay? Or kung nasa negosyo ka, parang may mga bago kang mga product na gusto mo i-launch, okay? Ito yung panahon na to na medyo maganda, okay? Although, the number 1 star is a water star, hindi lang siya ganun ka-stable, okay? So, chances in opportunity, malakas siya, pero hindi lang siya stable. So, pwedeng ang money din, medyo mas more mahirap kontrolin, okay? Maraming opportunity, pero yung cash flow, kailangan natin makontrol. Kasi pag hindi mo na-control yun, mapapansin mo, dami nga opportunity, pero ang dami ring expenses. Okay? So, we need to be more careful on that, no? Kaya, yun po yung mga sa dapat natin bantayan pagpasok po nung September 8 onwards, okay? Mag-start na September 8 then around October 7. Yun yung 1 month niya, in short, no? Yun. Tapos, also, September month kasi is a rooster month. And alam natin, this year is a rabbit year. Kalaban ng rabbit ang rooster, okay? So, alam natin na itong September month na ito, chances lang, maraming mga unstable in terms of emotions, conflict problem, okay? Kasi, syempre, kung enemy month siya, may chances of maraming mga alam mo parang obstacles or hindrance. Kasi, pwede mo naman sabihin, maraming ang opportunity, pero hindi siya ganun ka-smooth sailing. Okay? Kaya we need to be more careful in controlling our emotion. Okay? Dapat po, huwag tayo mabilisang, alam mo parang basta pumapatol na lang, or basta nagra-rush tayo, na mas lalo na, mamaya, diyan pa sumabay yung mga scammers, diba, yung mga manloloko, or gusto tayong kumbaga ba parang may masamang intention, mga ganun. So, we need to be very careful. Okay? Kaya dapat po, kahit maganda po yung opportunity lock ng September, wag po tayong masyadong yung parang agresibo or impulsibo sa mga decision natin. Okay? We can work hard but not work tactless. Okay? Dapat hindi tactless. Dapat lagi tayong may sistema, may target goal. Okay? That is why, kung makikita niyo po, ngayon po kasi hindi ko po siya napapost. Okay, so wait nyo po pa, maybe for tomorrow or sa Sunday, ipopost po natin yung Hello September. But I will gonna post this video under dun sa part na yun. Okay? Para makita nyo po siya. Okay? So, yun po, meron akong ipapakita ngayon dun na bagong, na Lucky Charms, okay, na pwede nyo pong i-display sa table nyo, pwede nyo i-display sa working area nyo, or pwede nyo pong ilagay rin po sa center ng bahay nyo. Okay? Yun po yung tinatawag nating, tie-kit tidy. Okay, packet tidy. So it's a pierce and orange. Okay, it's a pierce, golden pierce and golden orange. Tapos sinaluan ko ng 2 camel. Okay, so the purpose of it's more para to trigger prosperity, success. Packet tidy meaning is packet kasi is malaking buenas. Okay, tidy naman is malaki ang smooth sailing, malaki ang success. So may buenas na pumapasok, may success ka pang nag-stabilize. Okay, yun yung combination ng dalawa. And then meron siyang camel. Okay. Don't worry po, ipopost ko po yun. Ipopost ko po yun here, dito sa Facebook page po natin. Okay, ipopost ko ulit yung mga poster tsaka yung mga pictures para at least alam niyo po kung ano po yung sinasabi ko. For now kasi wala po ako ng mga sample. Okay, so yun naman kailangan natin for this month. Okay, then after that, okay, then after that, sa mga in terms of mga lucky directions, okay, saan pa ba yung mga area na kung saan dapat mas more pwede natin ma-trigger, ma-boost yung luck energy natin. Okay, this month, one of the lucky direction is East sector. East sector is medyo maganda siya. Kasi ang East sector, meron siyang hidden sum of 10. Okay, so that means is kapag gusto mo yung mga closing deals, malakas yung power natin para yung medyo mag-improve din yung sales natin or cash flow natin. So, sa East portion, okay? So, pwede kang humarap ng East direction habang kayo nag-work. Or pwede mo tignan yung east sector ng bahay mo, tapos pwede ka pumunta doon, or east sector ng office mo. Okay? Secondary also maganda is the southeast, also okay din. Although sa southeast, ang talo lang natin kasi for this year sa southeast is merong quarrelsome star.
So, kaya kailangan medyo kokontrolin mo lang yung emotions mo. Pero ang maganda sa South is maganda yung investment star. So, chances kapag medyo naghahanap ka ng mga investment, mga new opportunities, ganyan, or gusto mo medyo ma-boost yung recognition, more success, okay, more good reputation, okay, so pwede niyo pong i-trigger yung Southeast sector. Okay? Kaya tingnan niyo po, kailangan yung Southeast yung malinis, maayos, okay, or pwede kayong pumesto dun sa part na yun. And one of the lucky rin also is the North sector, because North sector has the execution luck. Ibig sabihin, kapag meron ka rin mga inaabangan, gusto mo mag-push through na, closing deals, negotiation, or medyo may mga gusto kang baguhin sa mga sistema sa iyong work or sa business, okay, na medyo alam mo mga chances of kailangan mo ng extra power, convincing power. So you can also use the North sector. Because the North sector, nandiyan yung Heaven Star, you can easily attract helpful people, good backer, mentors, na pwede tayong gabayan, okay? Na pwede tayong isuportahan, in short. Diba? Kasi ang hirap magbago ng isang sistema na ikaw lang yung magbabago, tapos marami sila. Mas kailangan natin minsan yung support. Kailangan natin meron tayong backer para mas more lumakas yung power natin, makontrol natin yung situation. Okay? And number 6 star is good para for execution. Yun. So, you can use that also. Okay? Other stars, medyo dapat we need to be more careful, especially sa South ngayon. Kasi sa South, meron number 5 yellow star. We need to be more careful kung tatama siya sa health. Okay? Kaya be careful lang. And also, isang pang tatamaan niya is yung tawag dito, yung sa, bukod sa health, yung money losses. Okay? Kaya we need to be more careful lang. Sa South sector, iwasan muna natin mga major digging or major drilling, okay, sa part na yun. Okay? And then, sa West naman, okay, sa West naman, we need to be more careful in terms of emotion. Mabilis tayo uminit yung ulo natin. Kaya kung yung kwarto mo nasa West, baka maramdaman mo lang, ba't parang ambis uminit ng ulo ko? Ba't ako nag-hypertension? Okay? Ba't parang tumataas yung dugo ko, in short? Okay? Or na-high blood ako. So, we need to be more careful. Okay? Then, sa Southwest sector naman, because Southwest has the number 7 star, it has a robbery star. So, be sure lang yung Southwest sector ng office mo or ng bahay mo, kung may bintana ka dyan, o may pinto ka dyan, be sure na nakalak ng maayos para for safety against sa mga security problems. Okay? Yan po siya. Kasi 7 is more of a robbers and cheaters. And also, sa mamaya, sa mga animal sign, sino yung mga dapat pag-ingat dito? Ikukwento po natin. Don't worry. Wala pa po tayo sa mga zodiac sign. Iisa-isayin po natin lahat yan. Okay? Then the Northwest, because the illness star is nandoon, so this month, RJ, maraming mga problems na related sa sakit ulo, sa brain problems like that, okay, or sa in terms of like yung anxiety problem, yung mga ganun, no? So we need to be more careful. And mas lalo na kung ang kwarto mo nasa Northwest sector, okay, or nag-stay ka sa Northwest sector. Kasi may number 5 yellow na star na siya this year, tapos niliparan pa siya na number 2. The combination of 2 and 5 is misfortune star siya, na nakakatama siya for health, money losses, yung mga ganun. Kaya we need to be more careful, okay? Yan. Be sure din na wala kang leak dyan, ha? Oo, sa Northwest. Alam mo, meron ako isang client, meron siyang leak sa Northwest sector ng bahay niya. Kaya gulat na gulat siya, parang daming unexpected expenses, labas na labas yung pera daw niya. Okay? Tapos nung hinuli namin yung problem, nandoon pala yung problem. Nasa simple leak, okay? Pero nandoon sa area na hindi dapat ina-activate, which is Northwest. Okay? Yun ang kailangan natin ingatan para for this month. Okay? Yun. So, okay, yun naman. So, lahat nakwento na po natin sa all the mga directions, the good directions and not so good direction. Okay, tsaka yung expect natin for September. Ngayon, pag-usapan natin ngayon is the animal zodiac sign. Okay? So, isa-isayin po na siya. Uy, thank you. Thank you sa mga nagsasend ng heart, likes. Thank you. Sorry. Quick drink lang. Yeah. Nagsalita talaga ako tuloy-tuloy, sorry. Nasa momentum kasi ako na na-enjoy ko na kung yung sinasabi ko. Okay, yun siya, no? Wala po akong script. Originally, hawak ko lang po is the direction part. Yan po siya. Kaya ito po yung binabasa ko kasi dito naka-basis lahat yung mga animal signs. Okay? So, alright. So, pag isa-isay natin ngayon, so para sa mga Year of the Rat. Okay, so sino po yung mga Year of the Rat here? Yan. Uy, thank you sa mga nag-star send. Thank you, Jessica. Yan. Thank you po sa mga nagbibigay, no? ng star send. Okay, thank you. Okay, so para sa mga Year of the Rat for this month, okay, we have the number 6 star. Okay, so the number 6 star represent Heaven Star.
Okay, so we can say na this month is a good month in terms of like activating yung mga wishes natin, mga targets natin. Eh tama-tama, di ba, this year, one of the top 3 animal signs, the year of the rat. So that means this month, pwedeng pang lalong gumanda yung mga project natin, yung mga business na pinoproduce natin, or maybe sa work natin. Okay, kung nag-aano tayo ng mga helpful people, good backer, okay, para medyo mag-improve pa yung reputation natin, okay, promotion, recognition, yun, pwede rin po siya ma-trigger, okay? Because the heaven star is like parang you get a backing from the heaven, from the universe. In short, whatever you think, whatever you wish, pwede rin siya mangyari, okay? That is why, yung mga year of the rat, please, don't be negative thinker this month, okay? Kasi pag naging negative thinker ka this month, pwedeng, mamaya, yung negative din yung tinitrigger mo o yung ina-activate mo. Okay? So, be careful on that. Okay? Kaya dapat po, ang mindset natin ngayon is dapat medyo happy energy tayo. Okay? Happy energy. And tama-tama. Alam mo bakit sa mga year of the rat? September is one of our happiness star. Okay? But pagdating ng September, meron tayong happiness star na papasok sa atin. And the happiness star is one of the powerful star na kung saan kaya niya i-convert yung negative into positive. Okay? Yung mga negative na kasi wala naman tao walang problem. Lahat tayo may problem. Pero ang importante, itong problem na to, kung kaya natin mahanapan ng solusyonan. Diba? Tama? Yun naman yung sinasabi natin. Okay lang may problem, basta meron tayong solution. Okay? Pero, and special para sa Year of the Rat for this month, is your problem might turn into beneficial pa. Parang blessing in disguise. Alam mo yung nagkaroon ng problem, pero yung pala yung problem na yun, yung pa yung mag-guide sa'yo into much more better opportunity pa. Okay? So, may blessing in disguise moment tayo. Kaya we need to maintain positive energy this month. Okay? Yun. Kaya nga po doon sa ano po natin, sa mga amulets po natin, yun po, meron tayong yung mga recommended yan po ano po yung pwede natin gamitin. I think ang ginamit ko this time is the dragon energy. Okay? That's more para to boost yung power of the dragon. Kasi the dragon is a secret friend of the rooster sa September. Ibig sabihin, marami tayong mentor luck na pwede magamit. Okay? Yun. So, abangan niyo po yung mga pictures. Pa-post naman po natin siya dun sa, ano po natin, posters. Okay? Yun. Para naman sa Year of the Ox, tsaka sa Year of the Tiger. Okay? Ox and Tiger naman, you have the number 4 star this month. And the number 4 star, alam natin dyan, maganda siya sa network, connection, resources, especially for the Year of the Ox, no? Kasi ang Ox, kaibigan niyang rooster. So, that means this month is a networking month. Okay? Kaya kung napapansin mo, for how many months, halimbawa, medyo tulog yung energy natin or parang medyo slow yung mga pangyayari, baka this month, bigla mag-i-improve yung flow. Okay? Yun po siya. Kaya kailangan medyo i-prepare nyo rin po yung self niyo na mas more, magabayan yung self niyo, no? Para yung sa flow, makontrol natin siya. Okay? Pag nakontrol mo kasi yung flow, it will become expansion or success, mga ganun siya. Okay? And also, maganda yun kasi pwede rin network and connection, pwede rin dumami for this month. Okay? Yun. Kaya nga po yung ginamit natin para sa drug for the ox din this month, the amulet, okay? Meron ako ginamit doon na more on para to boost pa lalo yung network and connection din po natin. Yung stability natin, okay? Yun, makokontrol natin yung situation. Okay? And then also, para sa tiger, ganun din, network and connection. Yun, I think the amulet that I use the 4 friends. Yan, para more network, more connection, more backer. Okay? Yun po yung mga medyo expect ng mga ox tsaka tiger. Although, sabi natin, kahit na dumami yung network or connection, we still need to practice due diligence. Huwag pa rin tayo masyadong maging, parang masyadong agresibo, okay, or impulsibo na mabilis tayo magtiwala. Kasi prone tayo sa mga magnuloko, magnanakaw, because this year, we have the number 7 star, which is a robbery star. Okay? Kaya mga ox and tiger, maging open kayo sa opportunity, pero maging mahigpit ka sa pagpaproseso. Okay? Para at least hindi po tayo makain ng sistema. Okay? Yeah, basta na kung bad system. Now, para naman sa mga Year of the Rabbit, because you have the number 8 star this month, okay, the number 8 star becomes a money luck, or wealth luck star. Okay, so maybe there's a lot of improvement in terms of your sales, or nagko-close ka ng deal, tapos tamang-tama pa, may hidden sum of 10 ka pa this month. Okay, so the hidden sum of 10 is effective deal closer siya. Okay, so we can expect na baka lalo mapalakas yung luck natin. Sana kung nakikipag-bidding ka or nakikipag-transaction ka, this month medyo maganda para sa mga Year of the Rabbit. Although,
we need to be more careful sa mga traitors, backfighters, kasi this month is also an enemy month. Chances may mga conflict na pwedeng may mga traitors o backfighter na dapat natin ingatan yung self natin. Okay? Yeah. Para naman sa mga year, okay, yung sa binigay ko yung Sum of 10, the amulet Sum of 10, it can be helpful din para to boost yung power natin, makontrol natin yung situation, makontrol natin or mag-grasp natin yung mga opportunity na pumapasok sa atin. Okay? Yan. Para naman ngayon sa mga Year of the Dragon tsaka sa Year of the Snake, the number 9 star is with you. Number 9, sabi natin kanina, maganda siya for success luck, investment luck, futuristic luck. Dahil pa sila nang papasok na yung period 9, the number 9 is not only success, it also bring profitable opportunities. Okay? So, pwedeng gumanda rin yung sales natin or yung success power natin. Okay? Although, kukontrolin natin yung emotion natin kasi number 9 star, minsan masyado siyang hyper. And kapag masyadong hyper yung star na yan, may tendency of like, minsan pati emotion mo, nag-hype ka, hindi mo makontrol, baka masyado ka naman maging high risk taker. So, medyo be careful lang. Okay? Although, the money luck will become strong for this month. Especially the snake might improve that because the snake is also the friend of this month. Okay? Kaya ginamit ko yung the money tree coin kasi para to produce more money luck pa. Okay? Ngayon, paano kung wala ko sa sales? So that means maybe may mga good investment para for for investment na pwede pumasok din sa this month. Kaya ginamit ko yung money tree na pwede nyo makita. Okay? Pero sa dragon naman, because dragon is a secret friend para for this month, medyo gusto natin ma-boost pa yung success luck, reputation, recognition, kaya yung ginamit natin yung Phoenix. The number 9 star kasi can also bring fame and recognition. Magiging influencer. Tama-tama kasi may influencer star ang dragon ngayon. Para gusto natin mas more lalo pa mag-boost. Okay? Then the south sector naman is we have the number 5 yellow star which is ang unang-unang tinamaan niyan is my Year of the Horse. So if your Year of the Horse, need to be more careful this month kasi medyo number 5 can cause money loss. It can also cause yung sickness or illness problem. Okay? Prone tayo sa mga accident or health problem. Okay? Kaya we need to be more careful. Horse, this month is not the best month na parang sugod tayo ng sugod. Kailangan medyo take natin yung face. Tignan lang natin kung kaya ba natin. Go with the flow, pero less tayo maging high risk taker. Okay? Huwag tayo maging high risk taker. Mas maging makwenta na lang muna tayo. In short. Yan. Kaya ang ginamit natin yan is the 5 element pagoda keychain or the amulet. That's more para to counter the number 5 yellow. Okay? Then, in terms of like sa sheep and sa monkey. Okay, sheep and monkey naman, nagkaroon tayo ng robbery star for this month. So, we need to be more careful din sa mga transactions, sa mga scammers, okay? Also, be careful din in terms of mga misunderstanding, okay? Kasi chances nag-i-input tayo, marami tayong mga i-input na mga, na mga opportunities, pero nakikisabay yung mga, mga non-trusting people, scammers, mga ganun. Okay, syempre, minsan pag nagkakaroon tayo ng money loss, na-frustrate tayo, nako-cost niya pati yung emotions natin. Kasi emotions natin, mag-a-affect din siya sa health natin. Okay? Kaya be careful lang. Sa mga sa mga sheep tsaka sa monkey. Okay? Although si sheep and monkey ngayon, kaya medyo ang ginamit ko is more the rhino elephant para more for the curing against sa mga robbers or cheaters. Pero nagdagdag ako ng yung dragon tortoise is more on kasi tumutulong siya more on para for yung hindi naman totally to find the culprit, okay? Pero mabilis natin mapastop yung situation para hindi siya lumalaki. Okay? Masana kapag nagkakaroon ng mga conflict or misunderstanding. Okay? Yun po siya. And then para naman sa Year of the Rooster, this month meron tayong number 3 star. So number 3 can cause quarrelsome star, mabilis uminit yung ulo natin, mahirap natin kontrolin yung emotions. Tapos tama-tama this year, ang rooster kasi is affected by the conflict with the rabbit. Kaya baka mapansin mo, parang ang hirap kontrolin ng trust issue. More on laging puro trust issue. Yun na nagiging issue, in short. Okay? Kaya we need to be more careful. The number 3 star, also we need to be more careful sa mga negative people na may masamang intention. Kaya ang ginamit ko dyan, monkey king on elephant. Yun yung iniisip ko the best para sa mga rooster to protect them against sa mga people with negative intent. Okay, mga backfighters, traitors, yan. Okay? Then para naman sa dog and pig, we have the number 2 star which is the illness star. Kaya pag dog and pig naman, we need to be more careful in terms of sa health,
dahil baka medyo mas more maging sakitin tayo this month. Okay? And tsaka kung meron ko mga previous problems na health, no? Bantayan mo lang kasi baka mamaya this month, biglang ma-find out na lumalakas na naman yung health problem natin dati. Okay? Kaya be careful lang. Kaya sa mga year of the dog, year of the pig, especially for the year of the pig, okay? Kasi mas more emotional ang pig this year. Okay? Kaya we need to be more careful. Kaya yung hinanda ko dyan is more parang, ano siya, for good health, ganun, para to improve yung health natin, tsaka yung life force, energy natin. Okay? Kaya yun ang mga expect natin para for the dog and pig. Alright? Okay, so lahat na po yan. Yun po yung ating para sa Hello September. Okay, so if you have any questions about Hello September, feel free to post it now. Okay, sa Ghost Month, feel free to post it now. Then we have 10 more minutes para ma-answer po natin lahat, no? Yan, so ngayon po magbabackread lang po ako. Nasaan na po ba ako nag-stop? Okay. Sana ba ako? Oops, hindi ito. Wow, malaylayo na pala ako. Ayan. Oh, looking forward for the Mooncake Dice game. Okay, please, no? Yan lang. So, I'm taking this chance also to invite everyone. Pre-invite, okay? Pero wala pa naman date, wala pa target time. Okay, we will have our Mooncake Dice game. Kaya kung sakaling interested kayo, Mooncake Dice game, Feng Shui Edition. Okay, maghahanap lang po ako ng magandang araw para pwede po natin gawin siya. Maybe it will be a Sunday siya, tas tanghali time. Ganun po. So, let's get together lang. Kainan, kwentuhan, tapos we're gonna share some of the, kasi madalas ganun ginagawa namin sa Mooncake Dice game. Nagbibigay kami ng mga tips of sharing na related to Feng Shui or related to Chinese metaphysics. Okay? Then after that, we will start the Mooncake Dice game proper para everyone can play na, tapos then, yun, winning game. May mga winning game kasi siya eh. Okay? Yan. Kitty, hello, good evening. Yan. Ching Genesiano, good evening din po. Okay. Annalyn Geyser, hello po, good evening. Yan. Emeline, watching from Luzon. Ay, Emily Kayaban, hello po, good evening din po. Yan. Annie Chavez, good evening. Yan. Panyeda, good evening. Okay. And then, Blanca Manansala, good evening. Yan. So, Norma Feliciano, yan. Thank you po. Very helpful daw po yung book. Yan. Sa mga gusto po pala mag-share, ha? Okay, feel free to message me if you want to share something, your stories here sa libro po natin. Ginagawa ko na po kasi yung book para for the coming year. Yan. Anong araw po ngayon ng September mag-open ng Sari-Sari Store? Oh, you can double check po yung sa book. Meron po tayo yung the book ng pangtingin ng mga lucky dates. Okay? Pwede po kayo tumingin doon. Donna Tanael, hello, good evening. And GYF, to all my GYF family, thank you po. Okay, thank you always sa pag-support. Yan. Kaya baka magkakaroon tayo ng sarili natin private. In short. Okay. Paulo Anapi, hello, good evening. Kiring Tano, hello po, good evening. Pwede po ba magpa-ship ng food offering? Yes. Pwede po. Kiring Tano, basta within the Metro Manila part, kaya ng rider, pwede naman po. Pero syempre kung yung mga sa Cebu na or what, medyo mahirap yun kasi pagkain, mahirap hindi na kayang ELBC yun. Okay? Pero last time lang, kahapon lang, kakapadala ko lang sa Bungad ng Bingan, Laguna. Medyo mahal lang syempre yung shipping fee, pero yun, umabot naman hanggang doon sa place na yun. Okay? Yeah, pwede po kayo mag-order na if ever, para at least mahabol po natin sila. Mabagyan po natin yung schedule yun sa offering. Yan, Rita Perez, hello po, good evening din po, watching from Ojongan, Romblon. Ay, hello. Yan, mga karomblon. hello, good evening. Yan, mga tindera ko, mga from Romblon eh. Pero kami, sa Romblon. Yan. Lauren Dubrovnik. Yan, ano pong animal sign ng swerte? Yun, nabanggit na po natin all the animal signs, the luck, and kung ano yung mga dapat natin i-maximize at ano yung dapat natin ingatan. Kasi hindi po ako nagsasabi na swerte ka o malas ka. Walang ganun. Okay? Parang yun, kanina po, paulit-ulit din ako sa mga ibang clients ko, there's no such thing as swerte or malas. Okay, pag narinig niyo yung salitang swerte, that means may good energy ka this time. Pag narinig niyo po yung malas, meron tayong mga bad energy na dapat natin ingatan. Pero wala pong taong swerte at malas hanggat hindi po natin ginagamit yung swerte at malas sa pag-describe ng isang situation. Parang ganito yun eh. Good luck, bad luck, or swerte or malas is a word na ginagamit sa pagde-describe ng isang situation o isang event na nangyari na. So in short, it's more about description word siya. Like example, nanalo sa loto, good luck. Nahulog sa hagdanan, bad luck. Nagkasakit, bad luck. Na-promote, good luck. Yun. So hanggat hindi nangyayari lahat ng yun, hindi mo kagad masabi kagad kung good luck yung tao or not.
Kaya sa feng shui, pag narinig niyo po yung good luck, swerte, that means it's good energy. Okay? Meron kang good energy, ma-maximize mo. So, inisa-isa na natin yung lahat ng 12 zodiac sign kanina. You can still watch this. Okay, after po ngayon tonight, magpo-post po naman siya ulit. Ay, nabangan niyo po to. Ipo-post ko rin po to sa YouTube natin, if ever. Okay? Yan. Kogadi. Hello po, good evening. Yan. Grace Hunyo, good evening din po. Algems, good evening. Daylave, G. Shega. Okay. And then, yan, no? So, kinento na po natin yung bawat animal sign. So, I hope narinig niyo na po siya. Edna Nicertan, hello coach, good evening po. Bidding ng lote next week. Pasok ba sa Ghost Month? Yes, next week pasok pa rin po sa Ghost Month. Pero syempre, kung dati na po yung negosyo yan, yung bidding kasi is called new project lang. That's okay lang. For me kasi new project is okay, basta hindi siya new business. Okay? Pero mas maganda sana you have the lucky charms mo that you can use. Meron tayo yung Ghost Month bracelet, yung yung tinatawag nating frame activator bracelet, okay? Para at least pwede makatulong sa inyo pang-boost pa ng power, in short. Okay? Mga transaction pang Ghost Month. Yan. Leia Bautista, okay lang po ba mag-sign ng contract? Okay? We don't advise sana kung kaya sana mas more after Ghost Month, pero kung no choice ka talaga, pwede ka magpatingin ng magandang araw kung kailan maganda mag-sign. Okay? Yan po yung isa sa pwede niyong gawin. Coach, sales agent po ako. Okay po ba mag-develop client na this month of session? So far kasi ganito po yan. Hindi po kasi lahat nagpa-practice ng Ghost Month. Hindi rin po lahat naniniwala sa Ghost Month. So kung ang client niyo po naniniwala, okay, basically, hindi talaga sila bibili kahit anong pilit mo. Di ba? Kasi naniniwala sila na ayaw nilang gumawa ng transaction within Ghost Month time. Okay? Now, ang pwede mong gawin doon kung sakasakali talagang minsan may mga important activities or transaction, pwede ka humingi ng earnest money, tapos tsaka na natin gawin yung kontrata, pwede naman yung ganun. Okay? Yan. Pero kung yung alam po, kung sakali kasing nagbebenta ka nga ng mga property, hindi naman naniniwala yung client na gustong bumili sa'yo, huwag mo nang pilitin. Pwede mo nang bentahan. Okay? Kasi nasa sa kanya naman po yun kung ano yung plano niya. Kasi mahirap no, mamaya kung tinuruan mo pa na, uy, Ghost Month yun, bawal, ganun-ganun. Either mawala yung client mo, or hindi naman kasi siya naniniwala. So, ba't mo i-force yung alam mo sa kanya? Okay? Number 1, in the knowledge of feng shui, please. Share all the knowledge, but don't force it to a person. Okay? Hindi niyo po kailangan i-force. Okay? Hindi po lahat ng tao open sa feng shui. You don't need to force feng shui sa isang tao. Okay? Kung yung tao na yun, biglang kailangan niya, the heaven will provide, the universe will provide, biglang mag-open yung door niya related to the feng shui. Ganun po. Okay? Mira Alquera, hello po, good evening. Year of the Dog. Yan, nakwento na po natin yung mga animal sign. Okay, it's my birth month. Yes, no problem. It's your birthday month. Okay, so happy birthday, Real B. Okay, Manansala, Charis, Joy, hello, good evening. Yan, Caitlin Pastores, hello po, good evening din po. Roda Mercado, hello, good evening. Yan. Yan. Thank you, Jessica, for the text star sent. Yeah. Daisy Cabo, hello, good evening. Teres Gilas, ask ko lang po, okay lang po ba mag-start ng business ngayong Ghost Month? Highly advised is after Ghost Month. Kung sakali mag-start ka ng something new. Okay? Para lang hindi po siya magkaroon ng negative energy or negative curses. Okay? So, we need to be more careful lang. Yan. Cindeline, Badinas, hello, good evening. Yan. So, nakwento na po natin kanina tungkol sa Tiger. Yeah, Heidi Soria, good evening din po. Shane Lacson, good evening. Okay, and then Therese Gilas, hello po. Yun, yung horse, nabanggit na po natin kanina. Okay, we need to be more careful this month. Okay? Then, Elmi Wahing, hello po, good evening. Abby Beduya, yan, nakwento na rin po natin yung tungkol sa rooster. Okay, tsaka sa ox and snake, no? Jody Ramos, nakwento na po natin. Don't worry, you can just repeat this video. Okay? Tiger po, yan, okay? Nakwento na po natin all the zodiac sign. Then, good evening, Coach. Ano po yung title ng book? Saan pwede mag-order? The title of the book is the Feng Shui Guide 2023. Available po siya dito sa Facebook po natin or Instagram natin, Feng Shui Sunrise. Or, you can also try to find Feng Shui Sunrise in Shopee. Available na rin po siya doon. Pwede po siyang i-order doon. Okay? Yan. Thank you for asking. Good PM po. Ano po ba magandang bracelet? Kasi lagi ako nagkakasakit. Pero may power bracelet. Then, baka kailangan ng healing bracelet. Kogadi.
no? Kasi kung meron ka ng power bracelet, that will help you, protect you, and boost your energy. Pero baka kasi ang problem mo, more on internal than external. Mas lalo na sa nakita ko, May 15 ka, 1962, ano yan, pagka summer child ka, chances mabilis ka ma-dehydrate. Kaya kailangan medyo hydrated ka parate. Kasi kung digestive yung unang tatamaan sa'yo, tsaka acidity. Okay? Chot Branya, hello po, good evening. Yan, so, yung power bracelet ba need palitan taon-taon? The answer is yes. Chot Branya, power bracelet is based on customized to your birthday based on the forecast of your year. Okay? Meron din tayong mga lifetime bracelet, pero yung nga lang, lifetime bracelet kasi, hindi mo siya kailangan palitan, pero hindi rin siya masyadong nakafocus sa opportunity kasi opportunity nagbabago talaga siya every year, hindi maiwasan yun, di ba? Hindi naman natin alam kung kailan kakatok yung isang opportunity so gusto natin ma-maximize yun based on our birthday, in short. Okay? Yan, so ano pa ba? Lani here in Bicol, Mert Lance, hello, good evening. Yan, Chester Tabago, good evening. Okay, then Shana Austo, advice po if ano po ba lucky charm na pwedeng nilagay sa working table. Working table, so far kung gusto nyo po more on para for money luck, okay? Then you can use like mga money tree or yung Piket Tiley, medyo maganda rin siya. Pang-boosting kasi ng prosperity and recognition. Okay? Healing bracelet, minsan kasi nagdedepende rin sa target budget nyo. Pero normally, ang customized bracelet kasi natin, naglalaro siya sa around mga 6'8 to 8'8, around that time. Okay? Yeah, then, saan na ba ako? Ba't biglang tumalon ulit? Alright, ayun. Shane Lacson, totoo yun. Even na Chinese may mga hindi naniniwala sa ghost man. Meron din naman naniniwala ko. Yes, at the end of the point, it's not about Chinese ka, Filipino ka, Amerikano ka. It's not about the race now. It's more about, the practice is more about your faith and belief system. Okay? Siyempre, hindi mo po pwede enforce yun sa ibang tao. Sariling practice mo na yun. Number 1, don't force your belief or yung belief mo sa ibang tao. Share mo lang siya. 'Di ba? Kasi baka itong belief na to, like example, based on your culture and tradition, share mo siya. May mga taong hindi may kinig, hayaan mo lang sila kasi hindi sila open doon. Pero may mga taong may kinig, then sila na lang yung mas more gabayan mo. 'Di ba? Hindi naman lahat ng story, lahat papakinggan. Yun siya. Kaya, kumbaga ba, hahanap ka rin ng right people who need to listen. Okay? May power bracelet na ako, coach. Need pa po ba kasi lagi ako nagkakasakit? Then baka pwede po kayo magpagawa ng healing bracelet or lifetime bracelet, in short. Molly Hall, good evening, coach. Nasa shop po ba kayo ng September 4? September 4. Kailan ba yung September 4? 1 ngayon, no? 1, 2, 3, 4. Monday, yes. Monday na sa story ata. Ay, sorry. September. I think so. Sa ngayon kasi wala pa naman specific schedule, pero yes, September 4, baka nasa store po ako. Yeah. Pero message lang po kayo ng Sunday para sure po, ng September 3, para ma-double check ko yung schedule. Kasi I hope sana po, pag talagang pupunta po kayo, yun, i-assure nyo lang po. Kanina po, may dalawa dapat pupunta pero hindi natuloy. No? Although hindi natin masabi kasi because of the bad weather. Yeah, ang dami kasi mga area na traffic talaga. Baha talaga, in short. Elmi Regacho, hello po, good evening. Yan. Okay, so mga animal sign na kwento na po natin ha. Remedios Chua, maganda ba mag-open ng business? So far kasi kung gusto nyo po talaga magpa-check ng lucky date, maganda ba yung araw, please, daan po kayo sa process ng date selection service. Hindi ko po siya masasagot this time here kasi wala po ako ng mga materials, tsaka kailangan po natin alaman nyo sa mga birthday nyo, kailangan natin itugma pa yung elements, okay? So kung gusto nyo po ng mga lucky dates, daan po kayo sa process ng date selection service. Date selection service, we have two kinds. Basic date selection service. Meron din tayong nobleman date selection service. Yun po siya. Isang 1.5, isang 3K. Ganun siya. Pero much more, custom yun talaga sa inyo. Yun. Okay? Ercy de Maranan. Hello po, good evening. Yan, Edsa Nicer Tan. Magkano po ba ang healing bracelet? Healing bracelet, depende rin po sa target budget nyo. Naglalaro yan, mga around mga 4.8 to 6.8, mga ganun.
Good evening po, Hamsahan po, hanging door. Hamsahan kasi is like meron siyang evil eye. So, Hamsahan is more for protection. Ganun. May chance pa po bang to go abroad? 1975 July 1 from Penny Lotsopa. Originally po, medyo, your question kasi is very specific pero it's a questionable kasi ano ba ang luck ng rabbit ngayon? Okay, wala pong travel luck kasi totally si rabbit this year pero that doesn't mean naman na hindi ka na makakapag-travel. Ano bang, kung gusto mo talaga makapag-travel, paano mo ba siya iti-trigger? Ano ba yung dapat na ibuboost mo? Okay? So, ang certain ng rabbit this year is more on network and connection. Kaya kung network and connection, baka may mga network ka or connection ka na pwede magbigay ng opportunity sa'yo o mag-break para sa iyo, 'di ba? Then malamang pwede mo ma-trigger yung travel luck mo. Pero total yan na po yung tinanong nyo. Sige, tuloy na natin. Let's go with the forecasting. So magbunot po tayo ha. Ito, Penny, nakikinig ka pa ba, Penny? I hope you're there pa. Okay, send me a sign nga na heart or likes kung nakikinig ka pa. So, kasi kung hindi, sayang ha, bubunot ako ng isang card pero mamaya wala ka na pala rito. Oo. Mukhang wala na yata. Nandiyan pa ba? Okay, send me a like or heart, no? Yeah. Nandiyan pa ba? O yan, nandiyan pa raw si Penny. Alright, okay, so Penny, this is your card. Tignan natin. Uy, the card of the light. Auspicious. So, when talk about travel, pleasant trip ahead, there is an opportunity. Okay? And this is your card, oh. Medyo maganda. Okay? Meron kang travel luck. Maganda kasi yung star na lumabas sa'yo. Okay? The light. The Dombelman is on the south sector, so you try to go to the south or face ka ng south, then doon mo ihingi yung prayer. Try mo i-visualize ano yung gusto mong puntahan. Malamang pwede mo ma-activate yan. Okay? Next time, sali ka sa amin sa GYF, pwede mo gamitin yun yung pwede mo siyang i-request sa mga guardians. Yan, okay? May mga guardians kasi na pwede mo reactivate. Pero, so far, your card says there's an opportunity. Okay, in terms of travel. Meron po. Maricar, Castro, ano po ba mga bracelet pwedeng lapitin ng mga scammers? Kailangan mo yung protection ka. A power bracelet can help you, pero more on the pouch. The red pouch can help. Yung red pouch kasi meron siya mga external protection against sa mga manloloko, magnanakaw. And then also another, pwede ka rin magkaroon ng Blackstones bracelet if ever. Okay? Shane Lacson, Coach, once lang po ba ako bumili sa Shopee account nyo po? May bless na yung mga bracelet? Yes, lahat po ng charms galing sa amin, sa Shopee po namin, sa Facebook, sa Instagram, lahat po is ine-energize po namin. Sorry, I need to change the word. Hindi po bless, energize po. Okay? Yan, sa lahat po ng mga followers ko na nakikinig po tonight, okay, don't use the word bless. Ang bless po is, ang pwede lang mag-bless, pare. Okay, kasi meron silang divine energy power, mga monk, okay, or mga high priest, yung mga ganun po. Feng Shui masters, no, they don't bless. We only energize or cleanse. We don't have divine power. Unless kung pinapasukan ng santo or something like that, no. Pero for me, I want to correct lang yung terminology natin doon. Kasi pag siya mo na-bless ko, wow, ang holy yata ni coach para kaya mag-bless. I don't do that, no. Meron mas holy, meron mas more stronger being. Hindi po tayo. Ako po isang medium lang. That's why coach lang po ako. Okay, hindi ako parang like Lord or Master or something, no. Coach lang po tayo. We guide, okay? Best bracelet po na partner po ni Piyaw sa negosyo, power bracelet. Okay? Origin, mas malakas ang power bracelet kung tutusin than Piyaw. Piyaw kasi is more of money catching lang. Si power bracelet, kaya niya boost pati opportunity tsaka success. Okay? Good evening din po for Clarissa Sulapas. Hello, good evening. Marowena Santos, good evening po. 1965, year of the snake, yes. Ano po yung question niya po? Pero kung for this month, pwede po mamaya panuurin po ulit to, no? Kinanta na po kasi natin lahat yung mga, animal zodiac sign para for this month. Kasi pag ulitin ko po lahat, naku, hahaba pa po yung time natin. Kakapusin na po tayo sa oras. Originally, medyo nag-extend na po ako. Kasi dapat po, lang tayo hanggang 10:30, pero 10:40 na po. Tatapusin ko lang kasi lahat ng questions. Okay, ang love bracelet po ba according to your birthday? Meron kasing love bracelet na base sa birthday, pero for me kasi, meron ako yung love bracelet talaga na pang trigger. Okay, hindi ko siya binibase sa birthday, pero binibase ko siya sa intention.
Kapag yung intention mo malakas, the love bracelet namin, okay, will work talaga on that part. Okay? Yung intention yung binuboost niya or tinitrigger niya. Yan. Kasi, hindi mo masasabi, yes, we have a different love perspective pagdating sa bawat animal sign. Pero when you talk about love kasi, love as romance especially, or finding partner, mga ganun, isang klaseng energy lang talaga siya. Kailangan lang malakas lang yung intention mo dun. Okay? Carol De La Cruz, Coach, pag naputol po ang power bracelet, ano po meaning? Chances may nasalo po ko yung bad energy. Okay? Kaya kung nasalo niyo po yung bad energy, chances po, siya po yung sumalo, okay? Then, naputol siya. So, anong gagawin? Huwag niyong tatapon yung power bracelet niyo. Please, dalhin niyo po ulit yung pabalik sa amin, pabuo niyo lang po ulit. Okay? 50 pesos lang po yung restranding, tapos free naman po yung energizing. Okay? Kasi sayang po yung bracelet. Kung meron po nabasag, yung basag lang yung papalitan natin in short. Okay? Estrella Cecil, good evening Coach, from Montalban, Rizal. Yan, hello po, good evening. Annalyn Conde, kailan po ba matatapos ang Ghost Month? September 14, last day ng Ghost Month. September 15 is the new day na the first day of mid-autumn month. Okay? So, kaya September 15, sa lahat po na merong offering set, kung meron kayong extra pa na cleansing powder, nandoon na natira, okay, or ginagamit, yan. Gawin nyo lang po pagdating ng, kung tutusin dapat September 14, pero kung ako kasi masyo, play safe ako, September 15 na, para totally, wala na talaga, tapos na. Okay? So, pwede nyo pong gamitin ito pampagpag. Okay? 3 times pagpag, 3 times pagpag, pagpag sa front, patlo, pagpag sa ganon. Then, before nyo yung itapon. Okay? Cleansing powder is more para to remove all your negative energy from the Ghost Month time. Tapos, kung meron ko mga extra cleansing powder, pag pupunta kayo ng mga hospital or funeral, may dinadalaw kayo, dala rin po kayo yan. Para pag uwi kayo, pagpag muna kayo, tapos nyo po. Para walang sumasabay na negative energy. Okay? Mara Tolentino, Earth Horse. Okay, sa 1978, pagpupush ng exam para for citizen. Okay, so far po, Year of the Horse, kailan nyo po yung pinupush yan? Kung this month kasi po, medyo may konting challenge tayo for this month. Medyo be careful lang po in terms of mga distraction and problems. No? Pero try po natin tignan sa... Okay, try lang po natin tignan kung may mabubunot tayo more on sa examination. Oops. Yan po, kaya medyo, ang warning lang po sa atin ng card is medyo prone tayo sa mga distraction. Okay, so minsan nakakapag-cause kasi yung distraction ng medyo, kumbaga unsatisfactory, more effort, pero will turn out around the results better. Okay, so yun lang. Ang sinasabi ng chart is dapat huwag kang mapapadistract. Kasi kumbaga ba kung exam talaga yung focus mo, focus on the exam. Meron lang kasi mamaya, nagfo-focus ka sa exam, tapos ang dami mo pang iba pang ginagawa. Baka kasi makapag-cause ng distraction yun. Coach, kapag po ba nagkalakas-kalas na ang bracelet, wala na po ba ang power nun? I mean, may nag-gift lang po. Depende po kung ng bracelet. Kasi kung accessory bracelet lang po, wala naman talagang power to start with. Okay? Yun. So, depende sa bracelet, no? I cannot say, no? Pero yun lang po, kasi pag naputol na po yung bracelet at kalas-kalas na siya at hindi mo na nagagamit, hindi siya sa walang power. May energy pa rin siya, pero hindi mo na ginagamit. Kasi dahil putol na siya. Okay? Hindi po nawawala ang energy. Tandaan niyo po yan. Total, we're talking about practicality. We're talking about science. Okay? Total, yun naman yung style ko. Si Coach Johnson Chua is lagi kong kino-convert lahat ng teachings ko into science, easy to understand, layman's term. So, we're talking about energy. Feng Shui is about energy. Energy is about Feng Shui. Okay? The Feng Shui is more of a tool to understand how energy works. Okay? How is the energy, how big it is, how small it is. Tsaka hindi lang typical energy. Kasi ang pinag-aaralan ng Feng Shui is the life force energy. Okay? Pero total, pinag-uusapan natin na yung energy. And lahat naman tayo, dumaan tayo malamang ng 4th year physics, no? Kahit yung makalimutan na natin ibang law, pero sana itong law na to, lagi natin naalala. Law of energy. Energy is neither created and nor destroyed. So, paano siya mawawala? Hindi nawawala ang energy. Everything we see here, merong energy. Okay? Lahat sila may energy. Either malakas o mahina lang. Pero, imposibleng wala yung energy. Kaya, kung meron po nagsasabi sa inyo, naku, pag naputol yan, wala nang effect yan, wala nang energy yan. Pag ni-wash mo, wala nang energy yan.
Pag dinala mo sa hospital or funeral, wala ng energy, huwag po kayo maniwala ron. Dahil to start with, hindi po nawawala ang energy. Pwede siya magkaroon ng blockage, pwede siya magkaroon ng hindrance, pero hindi siya mawawala. Kaya the purpose of cleansing or energizing is tinatanggal mo yung mga blockage doon sa energy ng stones mo or charms mo para mas more maging smooth sailing or lumakas ulit yung power niya. Yun po yung purpose nun. Okay? So, hindi po nawawala ang energy because energy is neither created and nor destroyed. Okay? Yan po siya, no? Science sa science, di ba? Oo. At least maging proud man yung physics teacher ko. Dito pa ginamit. Okay, so, ako, thank you again for the star sent. Yan. Anong araw ko sa store? Naku, hindi ko po masasabi, pero message lang po kayo kasi so far naman, everyday naman ako nasa store. Kaso, pagka wala kasi ako appointment basis, minsan po bigla kung merong ibang kukuha ng appointment, mas pinaprioritize ko po dun. Okay? Yan. So, I think nakwento ko na po ba lahat? Yan. Estrella Cecil, masyong malaki po yan when you talk about the whole year para sa Year of the Goat. Ang tanong po is ano po yung ginagawa natin para ma-boost natin yung sales luck. Okay? So, dapat po maganda ang energy ng ship this year in terms of network or connection. Pero nabuboost niya po ba siya or hindi? Yun po yung question mark. So, kung ibuboost, yun, you can use yung mga cures like power bracelet tsaka yung charm set. Okay? You can use that. Coach, travel po and business para sa ship. So far, marami naman po dapat opportunity ang ship this year. Okay? Yeah, pero for this month, we need to be more careful. Kasi this month po, sabi nga natin kanina, medyo may challenging ang ship. Okay? Panoorin niyo lang po ulit yung ating video pagdating po sa mga animal sign. Sorry. Hello, friend ni Lynn MC Castillo. Hello po. Hey, hello, Presi San Pascual. Hello po. Good evening. Okay. Yeah. Ano pong best partner na pwede kong i-partner sa Piyaw? Yan, power bracelet po. Yan pwede niyo pong gamitin, no? For the power, for the Piyaw. Okay, coach, ako din po, read ng card. Oh, nagre-read lang po ako ng card pag medyo kailangan po. May forecasting. Pag very specific yung question nyo, at very seryoso kayo doon sa target goal na kailangan nyo marinig. Okay? Yun po siya. Kasi, hindi ako pwede magbunot ng card tapos kahit ano nang sasabihin ko. Okay? Dahil hindi po siya magiging accurate. The universe will guide me para to guide you, in short. Okay? Kaya kung meron ko yung specific question, yun po yung masasagot natin. Alright? Sir Nart Gino. Yan. Coach, I saw you sa Alvarado last week. Ay, hello po. Good evening. Yan, oo. Malapit lang po ako here. Estrelita Punan Kayabyab. July 22, 1964. Pasok po ba sa politics? Depende sa kalaban. Okay? Personally, you have a potential in sa politics. Okay? Personally. Pero yung alam po, depende rin sa mga kalaban mo. Kung sino yung mga mas more malalakas ang potential. So, ang tanong din ngayon is, do you have a mga protection din? Because the dragon this year is at the conflict star. Kasama ka sa mga Kaiser conflict. So, in short, pwedeng malakas yung catch mo, pero mamaya, mas malakas yung kalaban mo. Kasi may conflict ka, or mamaya magkaroon ng issues. So, you need to be more careful. You need to be protected for this year. So, yung power bracelet at yung pouch can help you on that, no? Mara Tolentino, May 15, 1978, Earth Horse. Yeah. Yeah. Sorry, hindi po tayo natin binabasa yung birthday, no? Kasi kailangan nyo po magpa-forecast kung sakali po natin babasahin yung birthday. Pero, ang tanong nyo po ba is more about for the month. Kung for the month po, horse, dapat need to be careful, no? Kasi sabi nga natin kanina, meron pong the number 5 yellow star, nakaka-cause ng money loss, tsaka health problem. Okay? Although ang horse this year is kasama sa top 3 animal sign. Okay? So, marami naman luck nandiyan, pero this month lang talaga medyo we need to be more careful. Okay? Yan. So, ano mga amulets para sa horse? Number 1 po, sa lahat po nagtatanong ng amulets or charms, you need to have a power bracelet or set pouch. Pero kung meron kayong gusto niyo mga parang amulets or keychain lang, importante alam niyo yung specific kung ano yung gusto niyo muna. Okay? Kasi, mahirap magawa ng recommendation pag hindi ko alam kung ano yung gusto nyo. So, dahil mamaya, pinapalakas ko yung money luck nyo, pero yung palang hinahabol nyo, success. Or vice versa. Mamaya, pinapalakas ko yung yung money nyo, tapos romance pala yung gusto nyo, di ba? So, hanggat hindi ko alam kung ano yung intention na gusto nyo, mahirapan din ako magbigay ng suggestion. Kaya nga, dun sa mga gusto po, dun sa Facebook ko po, no, sa Feng Shui Sunrise Facebook,
type nyo po dun, i-search nyo, DIY pouch. Okay? By Coach Johnson Chua. So, yung DIY pouch, gumawa ko ng ganun eh. Ang tinatawag ko nun is DIY. Kayo yung gumagawa ng pouch nyo. Okay? Ako ang magbubuo, ako yung maglalagay ko ng mga kailangan nyo. So, ang gagawin nyo po dun, pipili lang kayo po ng package yung gusto nyo. Okay? Kung how much yung target budget nyo. Tapos, then, ilang wishes yung target mo. Then, doon sa mga wishes na yun, doon ko ipapasok yun yung mga amulets na pwede ko recommend sa inyo. Ganun po siya. Okay? Yan. So, you can do that. Okay, no? Yeah. Hi lang din. Ralph Dominguez. Sabi gano'n, hello coach, hi lang. Alexa Wena, Shane. Okay. Shane, no? Shane ba? Shane. Okay. Saan po ba yung store niyo po? Ang store po namin po dito po sa 803 Salazar Street, corner Ongpin, Binondo, Manila. Hanapin niyo lang po Sunrise General Merchandise sa Binondo Ongpin. So pag punta ka ng Binondo Ongpin, ang pinaka-landmark namin, malapit kami sa President Restaurant, tapat kami ng Anson Emporium. Yan. Nakikita niyo po yun. Sunrise General Merchandise. Kaya Feng Shui Sunrise. Yun din po yung pangalan ng store. Sunrise. Okay? Alright, nako, sorry. Running 5 more minutes. Okay? Ano po ba ang power bracelet ng Year of the Sheep? Yeah, we have the power bracelet. Ganito po yung itsura ng power bracelet. Pero, kanya-kanyang animal sign, not only animal sign, kanya-kanyang bracelet tayo, based customize yan kasi sa birthday nyo mismo. Okay? Yeah, okay. Pwede naman po, mga anting-anting, pwede naman po. Bagwa, necklace. Bagwa kasi is more para for protection, no? Pakwa, no? For protection. So yes, pwede naman po. Hindi naman po siya bad. Sa mga bata nga po, yung pagkapanganak pa lang nilagyan ng pakwa na silver or gold para iwas usog. Nakatulong naman din. Okay? Pero yung corales yung pinakasikat eh. Tsaka yung silver, yung mga ganun. Okay? Ano po ba ang power bracelet? Yeah, we have the power bracelet. Yun po yung itsura ng power bracelet. Okay? Yeah. Sa mga how much, nagtatanong na how much, I think much more better message us directly. Kasi kailangan namin malaman, ano rin po yung target ninyo. No? Cleansing powder po, this one is 50 pesos only. Pero kung nag-order na po kayo for the offering set, I think dapat kasama po yan. Kasi sa offering set po, may tatlong ganito na siya. Pero kung ito lang po yung order nyo, 50 pesos lang po siya. Okay? Yan. Wala pa pong sked, pero baka September, October. Yeah, just message us. Kasi hindi ko rin po alam yung sked ko po. Minsan dali, bigla-bigla po talaga yung tawag sa akin din. Yeah. Okay? Yan. Okay, yung schedule para for studies. Yeah, that's okay lang. Alright. Sorry, at medyo, okay. Sorry, sasagutin na po natin yung mga ibang part. Thank you also, Marlene. Yan, sa mga marami po natututunan. Thank you. Okay, avoid budol o manuloko. So we have the Mapam Protection Bracelet. You can use that. Okay? Or you can use also the Rhino Elephant Amulet. Yan, para more for protections. About sa kuha number, ang entrance ng house namin, originally RC de Maranan, it's more, medyo personal po siya. Pero kung kasama ka sa GYF, pwede mo i-post yan. Kasi medyo malalaman mo sa GYF. Dahil hindi po siya based sa kuha number lang eh. Medyo mas more importante yung Flying Star. Ganun. Kasi kuha number is more lifetime. Wala siyang time bound. Si Flying Star yung mas more nagsasabi ko ng mga direction yung much more better. Okay? Yan. Power bracelet, hindi po kasama yung piyaw. Ana Sor Rodama. Yan. Please, sana masagot niyo po. Okay. Ang piyaw bracelet, I hope sa mga may mga question pa rin tungkol sa piyaw at hindi pa rin makaget over sa piyaw, please watch my All About Piyaw sa Coach Johnson Chua na YouTube, no, channel. Kinuwento ko lahat tungkol sa piyaw. Okay? Piyaw is good, piyaw is great, especially in terms of money luck. Okay, pero ang taong pwede lang gumamit ng piyaw, any zodiac sign pwede. Pero ang taong lang pwede gumamit ng piyaw, dapat may negosyo ka, may sideline ka, or nagbebenta ka ng kahit na or may commission base ka sa sales ka. In short, kailangan nandoon ka. Pag wala ka doon, pwede ka pa rin magpiyaw, pero hindi mo na ma-maximize yung purpose niya. Okay? So, piyaw is more of a money catcher. Wala na siya ibang trabaho. Kung sinasabi sa inyo ng piyaw, pwede raw maging magdala ng protection, maganda daw siya for health, nabuboost daw niya yung success. Answer is wrong. Ang trabaho lang ng piyaw is money catcher. Kahit nalagyan mo pa ng for good health yan, lagyan mo pa ng other for harmony or for love, it will not work.
focus yan talaga is money catcher. So imagine mo, yung power bracelet ko na meron siya for protection, money, health, success, harmony, at nilagyan ko siya ng piyaw, mawawala yung 5 yun. Magfo-focus siya sa money catcher lang. Okay? Kaya maganda ang piyaw kung focus mo talaga is money. Pero if you're focused on about balance, opportunity, success, lahat, si power bracelet pa rin po. Kaya yun ang dahilan ba't hindi ko pwede lagyan si power bracelet ng piyaw. Kasi pag nilagyan ko siya, masisira yung purpose ko dun sa power bracelet. Sayang lahat ng reading ko or yung pagko-customize ko sa inyo. Kasi masisira lang yung purpose nun. Okay? Yeah, we do customize na piyaw. Yeah, pwede po yun. Pwede nagko-customize din po tayo ng piyaw. Alright? Okay, nako, sorry guys. At medyo na-extend na po tayo. So, ano na po yung ating time? Okay, so sa mga other questions po na much more specific po, please message us. Okay, kung gusto nyo po makadalaw po sa store, pwede po kayo dumalaw. Sorry, hindi ko na po kayang sagutin lahat yung mga questions nyo po here. Pag very specific po yung mga some of your questions, maybe you can also, pwede po kayong, tawag dito, mag-avail din po ng mga services namin. We do offer like yung mga personal forecasting like that, or pwede kayo pumunta sa shop din para magpagkaroon po ng magpapaguidance in short, no? Kanila nga lang po, yun po yung mga some of our mga clients na dumalaw po sa shop, yung may mag-open ng business, mga ganon. So, in short, ginagabayan po natin mga lucky dates, kamusta yung personality nila, characteristic nila, para they will know how they can help each other dun sa business, okay? Kasi maganda rin po yung pagkilala natin isa't isa, alam natin paano tayo pwede magtulungan, okay? So, yun po siya, no? And then, yun, so for the last, natin, okay, para sa mga, tawag dito, yung sa mga suggestion natin, okay, para for this month, sabi nga natin sa September, it is a success, sorry, this month is a more of a like success month, okay, it's a victory star, so kung meron tayong gustong i-trigger, gustong ma-activate, okay, maganda po yung September, pero dapat po maging maingat lang po tayo. Okay? Huwag lang po tayo masyadong practice due diligence pa rin. Huwag din tayo masyadong maging agresibo in terms of magiging impulsive or tactless. Okay? Yun lang po, yung importante, no? Kailangan po is medyo control pa rin natin yung cash flow. Mas lalo na next year time, maganda rin yung opportunity next year, pero the money is not that stable. Okay? Kaya dapat medyo huwag tayo masyadong maging high risk taker. Okay? Huwag po tayo masyadong maging gambler. Hindi pa po ganun ka-stable yung economy ko tutuusin. Medyo malaro pa rin po. Marami pa nangyayari. Okay? Next year, hindi rin po siya ganun katahimik. Or medyo hindi ganun ka-harmonious yung energy. So, minsan ang problema kasi pag ganun, marami pa mga tinatawag na mga like events. Okay? Like yung ngayon, yung biglang mga unexpected na pag-inflation, pagtataas ng mga produkto. Okay, so hindi natin mahirap kasi magsisi, mahirap mag-point ng kamay kasi marami nagko-cause nun. Hindi lang naman isa, marami nagko-cause. Like yung mga nangyayari ngayon sa mga foreign country, marami rin mga problems, marami rin nagko-cause. Okay? Kaya dapat po talaga mas maging maingat po tayo. Okay? Huwag lang po tayo masyadong practice due diligence lang tayo in short, no? Ito po, ito lang sasagutin ko isang question lang. Dahil ang tanong is, pang 1 year lang po ba talaga ang power bracelet? Ano po ba ang inyong intention? When you are creating your when you're creating your bracelet, what is your intention? If your intention is for lifetime, meron tayong lifetime bracelet, okay? Yeah. Pero pag ang intention mo is for yearly, then kailangan nyo po gamitin yung yearly bracelet, okay? So, in short, yung bracelet na ginagawa natin or yung charms na ginagawa natin, naka-base po siya sa intention nyo. Okay? Huwag po kayo maghihingi ng intention na kukontra din po. Parang example, halimbawa, gusto ko sana yung power bracelet, lifetime na hindi ko papalitan yung charm, pero yearly, nakukuha ko yung opportunity. So, ito yung question mark. Meron bang gamot na lifetime, hindi mo na rin kailangan palitan? Okay? So, ibig sabihin, alam mo na ba yung sakit natin? Or yung mga dapat nating kailangan, no? Sa natin, supplements natin, in short. Okay? So, hindi mo na kailangan magpa-check up time to time. At para hindi mo na baguhin din yung gamot mo, di ba? In short. Hindi, di ba? Kasi bakit tayo meron yung yearly check-up, annual check-up? Kasi para malaman natin kung yun pa rin ba yung mga gamot na kailangan natin. So, binabago rin yun. Same yun also with Feng Shui. Because ang Feng Shui po, nagbabago siya every year. Example, the animal signs nagbabago, the mga stars, elements nagbabago. Kaya minsan, mahirap natin sabihin. Okay?
if your intention is more about opportunity, like ako, negosyante ako, I focus more on sa sales, I focus more on sa mga targets, okay? Meron ako mga hinahabol na targets, quota, yan. So, malamang, I gonna focus more on the yearly charm. Kasi every year, kailangan ko malaman muna, ano ba forecast ko? Malakas ba ako this year? So, malamang yung power bracelet ko, nakafocus siya in maximizing my potentials. Paano? Mababa pala yung ranking ko this year. Mahina pala ako. So, will my charms will focus more of extracting my potentials? No. It will more focus on balancing my potentials. Kasi, pag pinalakas natin ng pinalakas yun, baka maging high risk taker ka, tapos mahina ngayon luck mo for the year, diba? Baka mamaya, marami kang problem na encounter. So, yung bracelet mo, mas more nakafocus siya in protecting you. Yun po yung difference bakit nagbabago yung power bracelet natin every year. Kasi depende sa resonate ng energy mo rin. Kung malakas yung taon mo, then yung bracelet mas more gagamitin natin, it's more about enhancer. Pero kapag medyo mahina yung taon mo, yung bracelet mo mas more nakadesign siya for curing and balancing. Ganun siya. Okay? Yun. Kaya bakit nagbabago yung power bracelet natin every year? Okay? Dahil iba-iba rin yung ina-activate natin. Pero, kung sinabi mo na, gusto ko kasi yung bracelet na lifetime na, hindi na ako nagpapalit. Meron kami lifetime bracelet. You can also do that. Pero yun nga lang, sa lifetime bracelet, ikaw na yung papalakasin niya. Hindi yung opportunities mo. Okay? So, ikaw na yung papalakasin niya. Ikaw na yung bahalang mag-control sa mga opportunity na dumarating sa'yo. Yun. Yun naman yung trabaho ng lifetime bracelet. Yun. So, meron naman. Ako nga, dalawa ginagamit ko eh. Meron akong power bracelet. Yan, power bracelet. Meron ako lifetime bracelet. Meron din ako PO bracelet. Kaya that's why ito yung tatlo lagi kong gamit. Tapos every year, ito na yung pinapalitan ko. Itong dalawang to, hindi ko na pinapalitan. Kasi PO, lifetime naman ng PO eh. Dahil wala naman siya ibang trabaho kundi money catcher lang. Okay? Yun. Tapos, yung ito naman, lifetime bracelet ko, mas more focus kasi ako sa protection and health. Yun. So, nakafocus naman siya doon. Okay? Yun. Alright, so I hope na-answer ko na po yun. Pero sorry for the other questions, baka hindi ko na po kaya answerin lahat kasi kapos na po tayo sa oras. 11 o'clock na po, no? Okay, so thank you guys. Thank you sa pagsasama niyo ulit sa akin for tonight. Okay, for 1 hour and a half. Mga nasa 1 hour and a half din po tayo, no? Sorry kasi medyo na-late po tayo for tonight, no? Pero 1 hour and a half ko po nakasama kayo. At least marami po sana kayo natutunan for tonight. Okay, everything about the September. Okay, kumusta po yung itong buwan na to? Ano ba yung luck natin ngayon? Tapos every animal signs, no? Inisa-isa po natin kanina yan. Ano mga sector yung mga magaganda at ano mga sector dapat ang iwasan din natin. Okay? For those of you na medyo na-late at hindi nyo po na panood, don't worry po. This video will be posted here still sa Facebook and also sa Coach Johnson Chua sa ating YouTube channel. So please do follow me. Okay? Please do follow me. Like my page in Feng Shui Sunrise, Facebook, and also Instagram. Follow us also in Instagram kasi most of the products pinopost po namin sa Instagram. Okay? Doon nyo po makikita may mga albums kami ng mga charms doon. Okay? Yun. So, Facebook and Instagram. And don't forget to like and share. Okay? Para mas more spread natin ng positivity. And if you want to learn some of the mga videos ko, doon po sa Coach Johnson Chua sa YouTube channel. Okay, yun. So, don't also forget to like and share din also and subscribe. Okay? So, thank you guys. Thank you. Abangan nyo po yung mga next natin mga pwede pa po maging FB Live natin, mga teachings na pwede natin may turo or may share po sa inyo. Okay? And then also, sa mga gusto pong humabol for the Ghost Month offering, available pa po yan. Okay? Pwede pa rin po kayo mag-order ng offering set. Tsaka yung food offering sa Chinatown Laylay Hotel. Okay? Sa Laylay Underground Restaurant. Okay? Kung napadalaw rin kayo ng Binondong Pin, pwede nyo pong try nyo rin po yung pagkain dyan. Okay? Mura lang, tapos medyo marami pa. Marami kayong mga choices dyan, in short, no? Yun. So, yun naman siya. Okay? Ano pa ba yung masasabi ko? Yeah, so I think nabanggit ko naman po lahat. So, thank you guys. Yun. See you again in our next FB Live videos. So, this is your Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless everyone. Bye-bye.